Yan, welcome back sa With Due Respect dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-uusapan natin ang posibleng maging takbo ng politika sa susunod na taon, di ba? Ano yung Baldwin? Ano nga yun? Saan na nga ba pupunta ang ating bansa? Mas kilala ko lang si Zenaida Seva. Kaya magpepestuhan na ba ang mga nag-aambisyon sa 2028? May mga matutuklasan pa kayang anomalya o irregularidad na sangkot ang mga opisyal ng pamahalaan? Basta ako, si Stargazer lang kilala ko. Palagay ko, Carlo, makikita mo na ang mga politikong posibleng tumakbo sa iba't ibang posisyon. Pero huhupa na ba ang galit at pagkadismaya ng publiko sa lawak ng korupsyon habang hirap na hirap tayo sa pagtatrabaho at pagbabayad ng buwis? Nananakawin lang pala? Sasagutin natin yan. Dito lang yan sa Balat Sibuyas! Yun. Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas! Ano na mga, paano natin sisimulan ng segment na ito? Hindi, ang tanong tingin ba natin magkakaroon pa ulit ng mga, well, kasi may tanong si Sandro, di ba, na kung meron pa ulit mga protesta. Oo. The last naman na narinig natin sa mga organisador ng trillion peso march, ng baha sa Luneta, sa simbahan, sa Catholic Church, nagpaplano naman daw sila, di ba? I think Feb ang kanilang plan next year. Baka naman makasagasa daw sila sa Valentine's Day, ha? Pero Wag naman. Wag naman. Baka may date si Sandro, di ba? Oo. Ba't kayo wala kayong date? Hindi pa natin, subukan nating i-forecast din. Oo nga. Pero nga, on a more serious note, talagang ang mahalaga dito ay hindi talaga bibitawan ng taong bayan ng issue. Dahil palagay ko magandang reminder na tuwing umuulan, may issue na ang flood control. Tsaka maganda yun na magdi-date kayo sa rally. Diba? Habang, Sige nga. diba? Sabay kayong duet, kayong sisigaw ng ano. Mga ikulong na yan. Oo. Ganyan. Pati yung fantasy po ni Sandro, ipinuject pa sa akin. Ganda nun, sa same day edit ng kasal ninyo, nagkakilala kami sa rally. Pwede rin, ganyan. ano? Doon kayo nagkakilala sa rally. Diba? Pareho kayo, kasi pareho kayo nagsinisigaw. Oo. Hindi ng puso. Hindi, sinisigaw ng Lahat ng Ang damdamin para sa bayan. At yan po ang Wattpad edition. With due respect. Hindi, pero ano bang tingin nating mangyayari next year patungkol halimbawa dun sa mga yung impeachment, yung mga hulihan, mga arrest warrant. So most likely lahat yan next year na mangyayari. So pwede ba kapag nagkaroon ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, pwede ba niyang sabihin na this time I'll be sweeter? Or yung love. Kasi sabi ni Carl, love is sweeter the second time around. Baka naman this time around, harapin na. Openly, di ba? Sa Senado man or sa Kongreso. Yes. No? So, parang feeling ko naman may mga sektor pa rin na magpupush ng impeachment trial. Ng impeachment rather. No? So, sana hindi na siya maibangko o anong tawag na, anong term na ginamit nila? Archive. I-archive dahil sa technicalities. Kaya nakakalungkot kasi yung paglabas ng katotohanan ay naitago sa mere technicality. Yun yung frustration ko for 2025. Ako ang tingin ko next year, kung yung impeachment laban kay VP Sara, yung investigasyon halimbawa sa flood control project sa Davao City, no, kay Congressman Pulong Duterte, no, yung ICI na investigation at trial ni Rodrigo Duterte, I think ICC, no, ayan, nasali pa siya sa ICI. I think na magpapatuloy talaga na the next year, I think it's going to be a bad year for the Dutertes. I think magpapatuloy talaga na hahabol talaga yung batas sa kanila. Ngayong wala na sila sa poder, hinahabol talaga sila ng batas, di ba? So yan, isa yan sa mga aantabayanan natin sa susunod na taon. Kayo, ano pa bang mga tingin yung maaari pang mangyari sa susunod na taon? Alam mo wish ko lang, sana hindi na bumaha. Sana less na yung mga trahedya in the coming year. Diba? Kasi bagamat yun yung nagbukas ng mga mata natin doon sa mga isinasagawang investigasyon ngayon. Pero sana wag na masyadong magkaroon ng trahedya. Parang hindi natin kaya as a nation na ang dami nating pinagdaanan ng 2025. Sana yung 2025 pagbangon at pananagutan yung makakasaluhan. Yun ang tema ng 2026. Ang ganda. Pang Wattpad talaga. No?
Pagbangon, Antabayanan niyo po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta Year Opener Special, Pagbangon at Pananagutan. Di ba may ano tayo radio drama na palabas sa DMM? So baka pwede natin yun ang tema. Oo. Hindi, maganda yun na sana nga magpatuloy-tuloy na din yung pagbangon ng ating mga kababayan mula sa lahat ng kinaharap nating Tama. issue ngayong taon. Whether yan yung sa flood control, whether yung mismo mga baha. Ang dami ding bagyo kasi nga dumaan. Yung mga kababayan natin sa Cebu, lindol. Lindol Napakadaming pa, lindol diba? din, di ba? Na medyo, mapaminsala yung mga lindol na naranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. So hopefully no more next year, di ba? Pero ano din 2026 na sa susunod na taon, papalapit tayo ng papalapit sa Sa 2028. 28. So yun yung sinasabi ng iba pumuposisyon na. Oo. 'Di ba? Laging may mga pagkilos ngayon nilang mga malalaking pangalan sa personalidad sa politika ay laging sasabihin may bahid na ito ng mga pangarap o may mga ambisyon na sa mas mataas na posisyon. Mga nag-audition. Oo. Magpapatuloy kaya ang audition ni Senator Amy Marcos kasi 'di ba? Nag-audition siya nung rally nung iglesia na parang para sa akin parang nag-audition siya Ayun maging tuloy na kasama ni VP Sara ata sa 2028. napatid tuloy yung rally. Parang pagka siya magtalumpati, parang tinigil na nila lahat. Oo, 'di ba? Oo. Ano pa? Sino pang mag-audition? Ano Sa palagay mo sa 2028? akin? Sino pa ba? Alam mo, sana nga this coming year, makilala na natin yung, masimulan na nating makilala kung sino yung karapat-dapat nating iboboto sa 2028. Sana as early as 2026, may mga makita na tayo. Kasi parang as of now, before the year ends, parang wala pa tayong nakikita na pwedeng tumakbo sa 2028, no? Na maging susunod na Na parang Pangulo. buong-buong nating yayakapin, 'di ba? Oo. Parang wala pa eh. Kasi parang sa ngayon, lahat sila parang sangkot sa anumang uri ng anomalya. Di ba? Tsaka yun nga yung parang ang reflection ko lang ngayong taon, nung panahon ni Pinoy, ang debate kadalasan ng lipunan, sa lipunan, yung mga panukalang batas, di ba? Yung mga, di ba, panahon ng RH Bill, etc. Ngayon pinag-uusapan kung sinong sana dumating na tayo sa point na pinag-uusapan na natin yung mga batas o yung mga programa na maaring makabuti sa mga sa taong bayan rather than yung ipanagutin yung mga dapat managot kasi parang hindi tayo umuusad eh. Tsaka kung mapasa ang ang anti-dynasty bill, Yan. itong susunod na taon, di game changer yan sa 2028. Di ba? Maaaring yan yung unang taon na maiimplementa yung kahit ano pang version, di ba? Kung yung pinaka medyo stricto, di ba? Tas yung hindi naman masyadong stricto, kahit ano pang version, mukhang 2028 unang tatama yan. Magkakaroon din yan ng reorganization sa mga political families kung sino yung sila Ito, papatakbuhin. bago tayo lumipat, complete the sentence. Sana sa 2026, ano yun? Okay. Sana sa 2026, makulong na ang mga kurakot. Okay, easy answer. Okay, sana sa 2026, ano? Sana sa 2026, bumangon tayong lahat. Managot ang mga sino ba? Hindi, managot yung mga nagbaon sa atin. Ayan, di ba? Makabangon tayong lahat at managot ang mga nagbaon sa atin. Ako simple lang. Oh. Sana sa 2026, ang taong bayan naman. Ang Okay. ganda nung Pang New Year na, pang New Year na. So, alam mo, pag next year, wala na tong mga to. Hindi kasi, di ba, parang siya yung nag-start ng fill in the blank. So, akala ko may mas maganda po siyang bakon. Pero very hopeful naman. Very hopeful naman yung wish ni Zandro. Oo. Uy, Sandro mag-New Year, patawarin mo ko Okay. Iiwan natin yan sa 2025. Okay, di ba?